Amen. Tayo po ibabasa na ng scripture dito po sa aklat po ng Philippians chapter 1. Balikan natin to. Chapter 1 verse 27. Amen. Sa aklat po ng mga taga-Filipos, Philippians chapter 1 verse 27. Sabi dito sa Tagalog, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Sabi sa 27 sa English, let only your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Sa isa pang scripture mga kapatid, Book of Ephesians chapter 4, atras tayo ng konti sa aklat po ng Efeso. Amen. Ephesians chapter 4 verse 22 to 25. Sabi dito ay sa Tagalog, sa 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumasama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkakatakwil ng kasinungalingan, sabi dyan, kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y nga'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Sa English, wherefore putting away lying, speaking every man truth with his neighbor, for we are the members of one another. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin sumaglit. Dear Lord Jesus, once again, narito kami, Lord, na humaharap sa iyo, sa iyo pong mga banal na salita. Hinihiling namin ang gabay mo at pangunguna na ikaw, Lord, ang magpahid ng iyong banal, Panginoon, na spirito, langis, Lord, sa bibig at kaisipan, Panginoon, ng iyong malit na lingkod, na ikaw ang magturo, Lord, sa iyong mga anak, na alam mo, Lord, ang desire ng aking puso, na ang bawat isa, Panginoon, ay mga tuto mula sa pinaka-pundasyon ng pananampalataya hanggang sa mga daluyan nito ang buhay, Panginoon, spiritual attitude, Lord, na aming pinag-aaralan. Ikaw, Lord, ang maglagay, Panginoon, sa aming puso't isip ng mga katangian na ito, O Diyos, pagkat ganang amin ay, Lord, hindi namin ito kaya sa aming sarili. Maliban ng kapangyarihan mo na bumago, Panginoon, sa puso't isip ng tao, Lord, ay dumating sa Kanya sa pamamagitan ng salita, ay doon lamang po ito mangyari, Lord. Kaya we pray by faith ng bawat salita, Lord, na marinig, Lord, ng iyong mga anak sa umagang ito ay tumimo sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa, at ito'y magsilbi, Lord, na binhi na may buhay, Panginoon, at kumilos sila ng ayon, Lord, sa kung ano, Panginoon, ang naihasik na binhi sa kanila. We pray, Lord, na alisin mo mga hindrances, maging sa aming sarili, hindi lamang sa paligid, Lord, na magawa namin may concentrate, Lord, ang aming puso't isip sa pakikinig, nang sa ganun ay masapo namin ang pagpapala na laan mo, Lord, sa bawat isa. We pray, ano man ang mga panalangin ng iyong mga anak, Lord, sa dakong ito, ay tugunin mo, Lord, sa pinaka-espesyal na paraan na malaman namin na ikaw yun, O Diyos, na tumudugon sa aming panalangin. Kung merong mga agam-agam, kung meron mang tanong sa aming mga pag-iisip, bayaan mo, Lord, ng banal na Espiritu Santo ang siyang kumilos at maghimay nito, Lord, sa bawat isa. Hindi aksidente, Lord, na narito kami, kundi ang lahat ng bagay, Panginoon, ay meron pong layon, ayon, Panginoon, sa iyong predestinadong plano, Panginoon, sa bawat isa. Bless us, O Lord, enlarge our borders, may your hand be upon us, and lead us not into temptation, Panginoon. Maraming salamat, tinatagubilin ko po ang lahat ng ito sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Maaari na tayo makaupo, mga kapatid. Thank you, Lord.
Amen. So umagang ito mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang ating pong series patungkol mga kapatid sa Examining the Body. At kung maalala ninyo mga kapatid, tayo ay bumalik sa ilang mga foundation na dapat nating matutunan, yung mga pinakamahalagang bagay nang sa ganun mga kapatid ay maging matibay tayo na mananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Ang isang tahanan, isang bahay mga kapatid na walang pundasyon na matibay, diba? Isipin mo isang bahay gawa mga kapatid sa simento nga pero wala itong pundasyon. Ito'y maaring gumuho kapag ito'y subukan mga kapatid ng isang bagyo o isang klima mga kapatid. Kaya mahalaga yung pagbabalik tanaw natin mga kapatid sa mga foundation na dapat meron ng isang mananampalataya. Sabi ko nga, kahit gaano kaganda ang pagtuturo o ang pangaral na gagawin, kung hindi tayo solido mga kapatid na nakakaalam doon sa mga bagay na itinuturo ng Biblia, ng Ebanghelyo mga kapatid, ay madali tayong masusway sa mga bagay mga kapatid sa buhay na ito. Kaya naalala ninyo mga kapatid, yung unang part mga kapatid ay in-examine natin yung skeletal mga kapatid, yung pong buto. Ano yung buto ng isang church mga kapatid? Meron 5. Sabi doon, yung tama at mataas na pananaw at pagtingin sa ating Panginoon. Diba? Dapat malaman natin kung sino siya, kung ano siya, nang sa ganun maibigay natin yung karampatang paglilingkod. Amen? At papuri, parangal sa Kanya. Pangalawa, ang paniniwala na ang Scripture, ang Biblia mga kapatid, ang pinaka-absolute natin at merong authority mga kapatid sa buhay ng isang mananampalataya. Diba? Hindi yung ating sariling kalooban o ano paman, kundi ang Scripture mismo. Pangatlo mga kapatid ay yung pong pagsunod sa kung ano yung tinuturong sound doctrine. Ibig sabihin, yung aral mga kapatid na itinuturo ng Biblia ay tayo yung sumusunod po dito. Diba? Hindi pwede nakikinig tayo tapos hindi natin sinusunod kung ano yung itinuturo o yung doktrina mga kapatid na nasa Biblia mismo. Pang-apat, yung pong personal holiness, yung personal na kabanalan. Ang ibig sabihin lamang nito ay yung pag-a-apply mo ng mga natutunan mo, narinig mo at pinaniniwalaan natin. Pagkat naniniwala ka nga, mataas yung pagtingin mo sa ating Panginoon, naniniwala ka sa absolute ng Scripture, naniniwala ka dun sa doctrine ng tinuturo, pero yung personal holiness ay pag-a-apply. Amen. Diba? Yung nananalangin ka, mga kapatid, at binubulay mo yung bawat salita ng ating Panginoon, yung personal mo. Diba? Higit dun sa kung ano nakikita tuwing Sunday ka, kundi yung personal mong buhay, mga kapatid, sa ating Panginoon. At panghuli, mga kapatid, yung pong tinatawag na paniniwala natin na meron talagang spiritual authority na nilagay ang Panginoon sa loob ng isang church. Kaya nga merong pastor. Amen. Na tayo sumusunod doon kung ano ang tinuturo sa atin na naayon sa Biblia, ay tayo nagpapasako, di ba? Yung submission, mga kapatid, at obedience, dahil ito'y lahat mga kapatid sa ating Panginoon. So natapos tayo doon, binalikan lang natin ng kaunti, at tayo'y pumasok na mga kapatid doon po sa pag-dissect ng katawan, mga kapatid, di ba? Una sa buto. Pangalawa, yung daluyan na tinatawag mga kapatid, dahil yung buto ay hindi po wala dyan yung buhay. Di ba? Yung buhay ay nandun sa kung ano yung buhay na dumadaloy dun sa katawan. Kaya meron tayong part 2, yung internal system mga kapatid na tinatawag, yung spiritual attitude ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kahit na establish ka dun sa 5, kung mali yung attitude mo, ay hindi ka pa rin mga kapatid matatawag na mature sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko, hindi porke alam natin ang lahat sa Biblia, pero kung meron tayong maling attitude mga kapatid, hindi pa rin tayo lumalapat sa Scripture. Pastor, ano ba ibig sabihin ng attitude? Ang attitude mga kapatid, ang anong pinagkaiba niyan sa behavior? Yung attitude ay sa simpleng salita, ito'y patungkol sa kaisipan. Amen. Kaisipan, paniniwala, ito ang mga bagay mga kapatid na kinukonsidera mo ayon sa paniniwala at mga ideas mo. Kaya kung ano yung attitude mo, may express dun sa behavior mo. Kaya sinasabi ko rin dito na kapag tayo magko-correct ng isang tao, hindi lamang basta yung behavior ng tao. Ang kino-correct natin dito mga kapatid ay yung attitude ng tao.
Diba? Kasi kung tama ang attitude ng isang tao, magiging tama rin yung kanyang behavior, mga kapatid, because tama yung kanyang kaisipan. Kaya binabasa natin yung scripture kanina, mga kapatid, na sabi sa Ephesians, mga kapatid, yung pong ating kaisipan, sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 23, ay be renewed in the spirit of your mind. Tayo'y mga bago, mga kapatid, sa spirito ng inyong pag-iisip. So una, mga kapatid, ay pinag-usapan natin dyan, mga kapatid, yung pong attitude, mga kapatid, ng obedience. Diba? Obedience, humility, tsaka yung tinatawag, mga kapatid, na love. Diba? So, dito, mga kapatid, kaya ako pinapangaral ito sa inyo, mga kapatid, dahil ito'y ating pangangailangan. Diba? Minsan nakakalimot tayo sa mga bagay. Kaya kailangan tayo mapaalalahanan nang sa ganun, mga kapatid, yung pastor din, hindi rin paulit-ulit, mga kapatid, na ito Brad, mali ito sis, mali ito. Kailangan kong ma-build, mga kapatid, sa bawat puso ng mananampalataya, mga kapatid, yung tamang attitude. So, hindi question dito, mga kapatid, yung pagsisikap natin na kontrolin ng isang behavior, mga kapatid. Pero ito, mga kapatid, ay tulungan kayo kung paano nyo i-handle ang inyong pag-iisip. Ang paraan, mga kapatid, ng pag-iisip natin, ito'y magpuproduce ng tamang behavior, mga kapatid. Diba? Kaya minsan naisip natin, kaya ganyan siya kumilos? Kasi kaya siya ganyan kumilos dahil meron siyang sariling pananaw, sariling paniniwala, mga kapatid, at ideya. Diba? Maaari, mga kapatid, na ikaw ay pilitin na gumawa ng mga tamang bagay na meron kang maling kaisipan o maling motibo, rason o maling attitude. Pero, mga kapatid, kung lahat, mga kapatid, ng ginagawa mo na merong maling kaisipan, mga kapatid, kahit sabi mong tama iyon, yung expression mo, ang tawag pa rin dun, mga kapatid, is hypocrisy. Diba? Ibig sabihin, sa Tagalog, mga kapatid, ay ito'y parang pagpapakitang tao lamang. Ngunit, tinuturuan tayo dito, mga kapatid, na hindi tayo basta lamang, mga kapatid, nagme-major na pilitin na baguhin yung ating ekspresyon, mga kapatid, kundi mag-create sa inyo, mga kapatid, sa kalooban natin ng isang kaisipan at spiritual attitude, mga kapatid, na pag kayo nang na-correct mo at naiayos mo, magiging tama yung behavior mo. Diba? Kung tama yung kaisipan mo, ay hindi na kailangan sabihin pa sa iyo na ito ang mga bagay na dapat ganito, ganyan. So, una, mga kapatid, sabi dito, when you think right, you act right. Banalin niyo, mga kapatid, yung pong message din, mga kapatid, sa ating pong mensahe, mga kapatid, na itinuro din sa atin yan, na kung paanong dapat ang bawat isa, mga kapatid, ay sabi dito sa isang mensahe, first thing to do is to do right. That's your duty to God. Yung gumawa ka daw, mga kapatid, ng tama, yan yung duty mo sa ating Panginoon. Yung duty mo naman sa sarili mo is you think right. Kaya nga, mga kapatid, binabalik ko kayo dun sa kaisipan na kung ang bawat isa, mga kapatid, ay tama ang kaisipan, imposibleng maging mali din yung pong iyong pagkilos. Diba? Pagka mali ang iyong pagkilos, pagka mali ang iyong gawin, ibig sabihin, hindi tama yung iyong kaisipan. So, dun lamang yung, mga kapatid, makikita. So, we're not just interested in programs, but rather to build proper attitudes that honors God. Diba? Hindi lamang tayo dito, Pastor, ano bang pwedeng gawin natin sa church, mga program para maging, hindi. Ang inuuna natin ay yung nandoon sa loob. Nang sa ganun, kung ano yung nandun sa loob, ay mag-i-express ito ng tamang bagay. Kaya nga, mga kapatid, yung pong spiritual attitudes o tamang kaisipan, mga kapatid, ay hindi lamang ito basta pagpapakita at paglalagay ng reputasyon natin as a Christian, but it honors God. Ito yung nagpaparangal sa ating Panginoon. Diba? Na walang makita sa atin na anumang katitisuran o isang bagay, mga kapatid, na magiging pintas dun sa ating pinaniniwalaan. Diba? Amen. So, the flowing through of the body, yung dumadaloy sa katawan, mga kapatid, yung pong mga, diba sabi ko nga, yung fluids, yung dugo, dahil nandun yung buhay eh. Diba? Ang isang katawan na wala ng dugo, patay po yun, mga kapatid. Diba? Kaya kailangan yung dumadaloy doon, yung life, mga kapatid, ay dapat ay binubuo siya ng ilang mga katangian na unang-una, sabi ko last Sunday, yung obedience. Yan yung pinaka-primary, mga kapatid,
sa lahat ng mga attitude. Na ang obedience, mga kapatid, ay ganito, I will obey God at any cost. Ibig sabihin, ako'y susunod sa Panginoon kahit anong mangyari. Diba? It is the attitude of no compromise. Wala pong pagkokompromiso. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Panginoon, diba? Kung ito'y sinabi ng Panginoon, if God says it, it settles it, I will do it. Kung sinabi ng Panginoon, kung sinabi ng Scripture, ito'y gagawin ko nang walang pagkukwestiyon. Pagkat ikay naniniwala saan? Una, sa authority ng Scripture, mga kapatid. Na ang attitude na ito, mga kapatid, ay hindi po nakikipag-negotiate sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nakikipag-bargain. Ibig sabihin, Lord, baka pwede naman. Diba? It doesn't negotiate and doesn't justify sin. Hindi nito gina-justify yung sin. Ano yung justify, pastor? Yung nagdadahilan ka pa sa mga bagay, mga kapatid. Ngunit ang hinahanap lamang nito at nais ganapin ay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung tinatawag, mga kapatid, na obedience. Kaya, laging sinasabi sa atin, laging pinapangaral, obedience to the whole word of God entitles you to the token. Sabi natin, pastor, paano ba ako talaga nalalago sa Panginoon? Una muna, sumunod ka muna. Diba, sundin mo kung anong pinapangaral, mga kapatid, kung sinasabi ng Scripture, at bayaan mo ang Espiritu ng Panginoon ang magbigay sa iyo, mga kapatid, ng buhay. Diba, hindi ko tinuturo dito, unahin mo yung fruits. Mamaya-himayin natin yan. Diba, sabi mo, para maging mabuting Kristiyano, dapat may mga fruits. Hindi, mauna ka munang sumunod. Diba, kung paano ang isang puno ay nagpasimula bilang isang binhi, hindi niya problema kung siya ba'y makapagpuproduce ng bunga. Pero ang dapat lamang, mga kapatid, mailagay siya sa tamang lugar, sa tamang lupa, merong moisture, merong tubig, kaya tayo umiinom sa salita ng ating Panginoon, maitanim siya doon, at habang siya'y patuloy na umiinom, siya'y lumalago, at kusang lalabas, mga kapatid, yung bunga. Diba? Hindi sabihin natin, meron na kaya kung ganitong fruit, meron na. Hindi, ang kailangan mong gawin, mga kapatid, ay paniwalaan muna ang salita ng ating Panginoon. Pag nagawa mo itong sampalatayanan, mga kapatid, siya mismo, mga kapatid, at yung buhay na tinanggap mo sa binhi, mga kapatid, na forma, ang gagawa sa buhay mo. Eh, sabi ko, laging merong mga napufrustrate na Christian na bakit di sila maging ganito, ganyan, kasi mali yung kanilang mindset. Mali yung kanilang attitude, mga kapatid. Kahit nga si Divine Healing, sabi dun kung papalitan mo lamang yung attitude mo, yung ibig sabihin na attitude kasi yung paniniwala mo, ay merong magagawa ang Panginoon sa'yo. Diba? Pero kung wala, diba? Wala siyang magagawa sa'yo kasi ayaw mo siyang hayaan na kumilos sa'yo, mga kapatid. Amen. Sabi pa doon, to obey is better than sacrifice. Diba? Better than any external act of worship. Diba? Yung pagsunod ay mas maigi, mas mainam kaysa sa anumang hain. Ano yung hain, pastor? Ano mang bagay na magagawa natin para sa ating Panginoon? Kasi mas tinitingnan niya yung pagsunod, mga kapatid, dahil ang pagsunod ay hindi mo pwedeng maging substitute dun sa external act ng worship na meron tayo. Ibig sabihin, pastor, kahit di naman ako sumusunod kay Lord, umaawit naman ako. Hindi pwede yun. Sabi mo, kahit di naman ako sumusunod, pastor, lagi naman ako present sa church. Sabi doon ay mas mainam pa rin ang pagsunod sa ating Panginoon. It is the internal obedience and all the right spiritual attitude starts there. No? Doon nagsisimula ang mga kapatid. If you're not willing to obey God, to start with, there's not going to come beyond that but difficulty, trial, and negative circumstances. Ibig sabihin, kung sa pasimula pa lang, nandito ka, mga kapatid, at hindi ka rin naman willing talaga na sumunod sa ating Panginoon, pero pagkaanak ka niya, mga kapatid, walang ibang darating sa'yo kundi puro mga difficulty, trial, mga circumstances. Para saan, pastor? Para ikaw mismo mag-surrender ka at makasunod ka sa ating Panginoon. Kaya kung minsan may mga dumarating na circumstances, panggising ng Panginoon sa atin yun. Paalala ng Panginoon sa atin yun. Kasi baka mamaya may nakakaligtaan tayo mga bagay, mga kapatid, at kailangan natin bumalik dun sa kalooban ng ating Panginoon. That's obedience, pinakauna sa lahat. Actually, kahit nga hindi ko na i-preach yung iba, kung ito lang ang matutunan natin na isang attitude, sakop lahat ng bagay Kasi susundin mo lahat kung ano yung naririnig mo. Diba? Pangalawa, mga kapatid, yung pong humility, at yung humility, mga kapatid, ano yung humility? Dalawa yan. Yung humility ay pag-iisip, mga kapatid, na pagpapauna sa iba kaysa sa iyo.
Di ba? Yung humility ay yung isipin mo yung kalagayan ng iba kaysa sa'yo. Di ba? Hindi yun yung humility kasi inisip na iba yung nagpapakababa sila. Hindi yun, mga kapatid. Automatic lalabas yun kung ikaw mismo, mga kapatid, ay ipinagpapauna mo yung ibang tao kaysa yung sarili. Kaya nagkakaroon, mga kapatid, minsan ng pagtalo-talo. Bakit nagkakaroon ng pagtalo-talo, pastor? Kasi walang humility. Iniisip natin, yung tama tayo yung tama, ako. Diba may tatlong taong ganyan? Me, myself, and I. Mahirap pagka magkakasama yung tatlong yan, mga kapatid. Kasi pag magkakasama yan, talagang iisipin mo lagi yung karapatan mo, yung damdamin mo, paano naman ako, mga kapatid. Pero, mga kapatid, pagka nako-correct tayo, ang sabi din, pangalawa, sabi doon, malalaman mo na humble lang isang tao pagka siya'y kinorek mo at siya'y nag-submit doon. Kasi ang totoong humble, mga kapatid, marunong, mga kapatid, na magpasakop at handang matuto. Diba? Mas importante yung ibang tao kaysa sa iyo, yung kanilang pangangailangan, yung kanilang gusto, yung kanilang kasiyahan, yung kanilang kagalakan kaysa sa iyo, yung kanilang lugar kaysa sa iyo, yung kanilang reputasyon kaysa sa iyo, kung paano ang ating Panginoon, mga kapatid, ay gayon din naman yung selflessness of the Lord Jesus Christ who humbled Himself. Di ba mabasa na yan natin, mga kapatid, sa Ephesians, mga kapatid, chapter 2, na ang sinasabi doon ay let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem better than themselves. Nang sabi doon ay huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpalalo, pride yan, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Kasi pagka, mga kapatid, yung ibang tao lagi ang yan, parang bida sila. Ako nga Dapat, mga kapatid, ipagpauna natin yung iba kaysa sa ating sarili. Kasi ang ating Panginoon, ipinagpauna niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Nasabi siya'y bumaba, mga kapatid, at hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, at naging alipin upang ang tao, mga kapatid, ay matubos, mga kapatid. Para saan? Sa kasalanan at maibalik tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. That's essential attitude. Kasi ang attitude ng humility, wala namang ibang kabaliktaran yan, kundi pride, mga kapatid. Wala pong Kristiyanong ma-pride, mga kapatid. Diba? Yung pride, mga kapatid, dapat yan nilulunok, mga kapatid. Hindi yan ibinibihis, hindi yan iniugali, mga kapatid. Dahil ang isang Kristiyano, mga kapatid, merong katangian dapat ng kapakumbabaan sa ating Panginoon. Dahil ang lahat ng meron tayo, ano man ang kalagayan natin, lahat yan galing sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, ano yung attitude? Na pangatlo, attitude ng genuine, mga kapatid, na pag-ibig. Diba? Yung humility, diba? Love is humility in action. Kasi sabi ko nga last Sunday, ang kaya lang na magmahal ay yung mga taong merong mapagpakumbabang puso. Isipin yung mga ma-pride, mga kapatid, laging iisipin ang sarili, walang pakialam sa iba. Ibig sabihin, wala silang pag-ibig o damdamin para sa iba. Ngunit ang isang tao merong pag-ibig, mga kapatid, meron siyang kapakumbabaan na ito'y kumikilos, mga kapatid, at nag-e-express, mga kapatid, ng tinatawag, mga kapatid, na pag-ibig. Love is simply humility doing things. Humility and love is inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pag-ibig tsaka pakumbabaan. Hindi pwedeng sabihin mong may pagpapakumbaba ka tapos wala kang pag-ibig. Hindi mo rin pwedeng sabihin may pag-ibig ka tapos wala kang pagpapakumbaba. Lagi po itong magkasama. Parang kambal nga. Ika nga. Sabi doon, you see, because only humble people can love. Diba? Hindi mo kayang ibigay yung sarili mo o ipagpaubaya ang sarili mo unless, mga kapatid, talagang nagkikare ka dun sa tao. Diba? More about, sabi niya, na higit kesa yung sarili. You cannot abandon yourself to your needs unless I'm humble. Di ba? Hindi mo magagawa yun na magpapakumbaba ka nang wala kang damdamin para dun sa tao. Di ba? Kaya binubuo natin dito, mga kapatid, yung totoong pag-ibig. Unang pag-ibig, mukha ng pag-ibig, nagtutuwid. Di ba? Pag meron tayong kapatid, nakikita natin na hindi tama na yung ginagawa, mga kapatid, papaalalahanan mo siya na merong pag-ibig na yung kanyang ginagawa ay hindi na po marapat. Sabi ko nga, pagka isang bata, di ba, pinalo mo, mahal mo yun
Anak mo yun eh. Pero pag hindi mo pinapalo, mga kapatid, parang hindi mo siya anak kasi wala kang damdamin para sa kanya. Kaya ang pastor, minsan, kailangan talaga mga kapatid, minsan humataw ng salita, mga kapatid ng Panginoon, para magising yung anak. Kasi nakakalimutan niya na siya ay anak. Na ang dapat, mga kapatid, ang kilos niya ay ayon, mga kapatid, sa kung ano ang kilos ng ating Panginoon nung siya'y nahayag, mga kapatid, sa laman 2,000 years ago. If humility is selflessness, then love is selfless service, selfless giving. Diba? Kung yun daw pong pagpapakumbaba ay yung hindi pagpapauna, mga kapatid, ng sarili, kung gayon, ang pag-ibig naman daw ay ito'y paglilingkod, mga kapatid, ng walang pag-aasam na merong balik o anuman, mga kapatid, kundi pagbibigay. Puros pagbibigay, mga kapatid, dahil alam mo yun nga, sabi dong yung love, mga kapatid, ay hindi lamang doon sa mga taong kaibig-ibig. Masusukat mo ang pag-ibig doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. Kasi madaling mahalin yung mga taong kamahal-mahal. Pero mahirap mahalin, mahirap ipakita, mga kapatid, yung pong tinatawag na genuine love or agape na nanggagaling sa ating Panginoon doon sa mga taong nagpe-persecute sa'yo, yung mga taong nangiinsulto sa'yo, yung mga tao, mga kapatid, hindi tama ang tingin sa'yo, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin mo pa rin sila. Di ba? Paano mamahalin? Nayakapin ko ba, pastor? Pag-pray mo, di ba? Pati yung mga nag-persecute sa akin, pastor, kasi pag-pray mo, mga kapatid, na sila'y buksan ng ating Panginoon, mga kapatid, at mabago rin yung kanilang kaisipan. Kasi minsan, baka mamaya, pinadadaan lang ng Panginoon dyan, para ikaw mismo ma-produce sa'yo yung pag-ibig. di ba? Minsan pinadadaan ng Panginoon sa trials yung mga katangian na dapat meron tayo. Kasi hindi mo kayang makuha yan, mga kapatid, sa pagbabasa lang ng mga libro. Diba? Minsan padadaanin ka ng Panginoon dun sa mga sari-saring pagsubok nang sa ganun ay mga tuto tayo, mga kapatid. Pang-apat. So una, mga kapatid, kasi hindi natin natapos, 3 lang din ito, mga kapatid, at magpa-part 3 pa ako dito dahil ihimay-himayin talaga natin, mga kapatid. At ulit-ulitin ko ito nang sa ganun, mga kapatid, ay maging parte talaga ng sistema natin. Obedience, humility, love. Pang-apat, ano yung tamang kaisipan, spiritual attitude, genuine unity, pagkakaisa. Diba? Sabi doon, pagka meron kang mga tao, mga kapatid, na masunurin, magkakaroon ka rin ng mga tao, mga kapatid, na maibigin. Dahil daw, itong mga taong ito ay may puso na merong mapagpakumbaba at magre-resulta ito, mga kapatid, sa isang pagkakaisa. Kaya lang naman nagkakaroon ng hindi pagkakaisa kasi merong ma-pride, diba? Merong walang pag-ibig, merong hindi sumusunod. Kaya nga, magpapasimula tayo sa obedience at sa humility, sa pag-ibig, nang sa ganun karoon, mga kapatid, ng pagkakaisa. Sabi doon ay ang humility daw, mga kapatid, nagbubunsod sa iyo yan para saan? Sa pag-ibig. At yung pag-ibig nagtutulak sa iyo, mga kapatid, doon sa pagkakaisa. Nang sabi dito ay people are all giving themselves away to other and there's a marvelous unity. Pag nagagawa nating ibigay yung ating sarili, kasi ang turo din ng Biblia, ang bawat isa sa inyo ay magpasakop sa bawat isa. Ibig sabihin ng pagpasakop doon, mga kapatid, bibigyan mo siya ng puwang, mga kapatid, na magkaroon din siya ng authority sa iyo. Parang ganito, yung church kailangan mag-submit sa pastor. Diba? Kung ano yung tinuturo. Yung pastor, ganun din, ang elders mag-submit din, mga kapatid, dun sa kung ano man yung hinaing, kung ano man yung suggestion, diba? Na ang bawat isa, mga kapatid, merong place, mga kapatid, na ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Sabi dito, you meet my needs and I will meet your needs. And it goes on, and that kind of interchange, it builds a true one heart, one mind, one soul unity, which the Bible speaks. But it springs out of humility. Yung pagkakaisa, syempre, hindi mo, pagka meron kang humility, mga kapatid, hindi mo ipagpapalagay ang sarili mo na mas mataas ka sa iba. Ba? Never mo maiisip yun. Kung gusto mo talaga, mga kapatid, ng humility, syempre, mag-meet kayo halfway. Kung ano yung pangangailangan, kung ano yung kung saan kayo, mga kapatid, na mag-a-agree. Diba? Na kailangan malaman natin yung pagsasacrifice at pagkukonsider ng iba
ay mas higit mga kapatid kaysa sa ating sarili. Diba? Yung one time nga mga kapatid, alam mo, para matutunan mo na magkaroon ng kapakumbabaan, pag-ibig, at yung unity mga kapatid, magsisimula yan mga kapatid, saan? Sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kasi kung hindi ka talaga nakakilala sa ating Panginoon, hindi mo magagawa yung mga bagay na yan. If there's to be a life flowing through the church, there must be obedience, humility, love, and sense of unity. Isipin mo yung isang church na walang unity, di ba? May mga church minsan ngayon nag-aaway yung mga sa musicians, nag-aaway yung mga musicians, mga kapatid. At kapag hindi po naayos yung mga bagay na yun, mga kapatid, for example, doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng hidwaan, hindi pagkakaunawaan, hanggang sa ma-split yung church, mga kapatid. Pero ang ating Panginoon, nung siya'y naririto mga kapatid, kahit siya mismo ay nanalangin sa pagkakaisa sa mga mananampalataya. Kasi yung mga disciples, mga kapatid, hindi rin sila magkakasundo eh. Diba? Tinatanong nila, Lord, sino upo dun sa, pag nandun ka na sa langit, sino upo sa kanan mo, tsaka sa kaliwa mo? Diba? Sabi ng Panginoon, yung dakila ay ganito ang gawin. Ano yung biniging expression? Nagugas ng paa ng ibang tao. Diba? Kung sino man daw ang gusto maging dakila sa mata ng ating Panginoon, ay kailangan nandun siya sa pagpapakumbaba na nagsisilbi mga kapatid para sa iba. John chapter 7, verse 21. Nanalangin ng ating Panginoon. Sabi niya, upang silang lahat ay maging isa. Sino yun? Yung mga mananampalataya, mga kapatid. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Diba? Sumalaga mga kapatid, yung pong unity. Ang isang church, mga kapatid, na wala pong unity, mga kapatid, talagang magkakaroon na talaga ng problema yan. Diba? Sabi niya, he prayed for unity. In the truest sense, the application, mga kapatid, ng text, mga kapatid, ay unity ng mga believers, mga kapatid, na ito'y sa pamamagitan ng buhay, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkatubos. At isa pang desire ng ating Panginoon, mga kapatid, ay unity saan? In terms dun sa life, tsaka sa purpose, mga kapatid, ng church. So yung buhay at yung purpose ng church, dapat dun tayo nag-unite. Ano bang unity natin? Yung masayang mga pagkakataon lang, hindi yun. Yung tuwing masaya tayo, pastor, yung unity, hindi. Ang unity natin nasa salita na ating Panginoon. Kung anong sinasabi ng scripture, inaagrihan natin ito. At kung isa lang ang inaagrihan natin, paano magkakaroon ng pagkatalo-talo dito? Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. Diba? Sabi nga dyan, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Sabi nga, namamanhik nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon. Alam niyo yung message ng prisoner? Diba? Na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo na kayo'y tinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuhan na may pagpapahinuhod na nagbabataan kayo sa pag-ibig. O lahat binanggit. Lahat ng mga spiritual attitude. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen. Ang sabi doon ay Christ really desires the unity of His people. He doesn't say to generate unity. Pero mga kapatid, sabi niya, meron ka na yan. Nasa sayo na yan. You just keep it and you can, do all you can to maintain unity. Nasa sayo yun eh. Diba? Hindi mo na kailangan mga kapatid na sikapin pa. Kasi kung meron ka nung tatlong binanggit ko mga kapatid, talagang magkakaroon ng pagkakaisa. Merong pagsunod, merong kapakumbabaan, merong pag-ibig. Pag meron itong tatlong to mga kapatid, ang kasunod niyan, unity. Kasi lahat humble, lahat may pag-ibig, lahat sumusunod. Kaya yung ibang mga pastor mga kapatid, nagkakaroon ng problema kapag kayong tupa, minsan mas matapang pa dun sa pastor. Diba? Minsan sinusuwag yung pastor. Mga kapatid, napakahirap mga kapatid pagka ganun ang kalagayan. Kasi kailangan magtiis ng pastor. Mga kapatid. At abutin sila, maabot ang bawat isa mga kapatid, ma-reconcile kung ano man yung mga dapat ma-reconcile. Kasi kung hindi ito ma-reconcile mga kapatid, baka mamaya kayo pa maiwan sa rapture. Diba?
Talo-talo kayo pa maiwan sa rapture. Ang tagal na ng pinagpagal mo sa ating Panginoon. Amen. Kasi alam mo, gawain ng kaaway, the enemy is always trying to divide the church. Diba? Ang gawain ng kaaway yan i-divide yung church, hatiin yung church. Diba? Ang gusto niyang gawin always to divide and to conquer. Diba? Yung spirit, mga kapatid, ng Nicolaitanism, mga kapatid. And I think that's such important part of church life. That's why Satan so constantly attacks it. Diba? Kahit sa isang church, kahit siguro lahat ng church nakadanas naman yan. Minsan merong isa o dalawa o tatlo doon, mga kapatid, na talagang yun na nagiging dahilan ba't nagkakaroon ng problema yung church. Sabi doon, have you ever noticed how many churches split? How many people leave churches because they are unhappy? Diba? Meron daw iba, mga kapatid, kasi hindi na akong masaya, pastor eh. Ang tanong, tama ba kasi yung perspective mo? Tama ba kasi yung attitude mo? Kasi ang pinapangaral ay salita ng ating Panginoon, ba't hindi ka magiging masaya? Diba? Ang problema doon, kaya hindi ka masaya, baka mamaya, yung ipinapangaral kasi, taliwas sa kung ano ang buhay mo. Minsan may mga tao, pag walang silang humility at walang submission, mga kapatid, sa pastor, unhappy sila kasi against sila dun sa ipinapangaral. Diba? Minsan hindi mo makitaan ng humility pag nagpipreach yung pastor. Minsan mga kapatid, tahimik na, pero ang totoo, nilalaban na niya sa isip, mga kapatid, yung sinasabi ng pastor. Kala niyo ba hindi alam ng pastor yun? Alam ng pastor yun. Diba? Kasi may discernment ang pastor eh. Diba? Sabi niya, 1 Corinthians chapter 1 to 10. Ngayon, pinapamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi kung kayo'y mga lubos sa isang lamang pag-iisip at isa lamang na paghatol. Diba? Sabi doon ay walang division, pagkahati-hati. Diba? Na ang bawat isa sa inyo ay maging perfectly united. Yung sabi sa English in the same mind, in the same judgment. Sa isang kaisipan, yung judgment dyan ay isang hatol, isang pagtingin o isang desisyon sa isang bagay. Diba? Kaya nga, mga kapatid, pag kami mga pagdidesisyonan tayo, ay nagme-meeting tayo. Diba? O ganito, ganyan, ganito, ganyan. Proverbs chapter 6. Ito, kompleto to, mga kapatid. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Sabi doon, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Ang ibig sabihin doon ay hate. Diba? Kasi pa ikaw, mga kapatid, meron kang sama ng loob sa tao. Diba sabi, nagtatanim ng sama ng loob sa akin yan eh. Kaya ganun yung translation sa Tagalog. 6, mga kapatid, ang the Lord hates, and 7 are abomination to Him. Ano yung abomination? Ito'y karumal-dumal, marumi sa ating Panginoon. Ano yung 7 na yun? Sabi, mga palalong mata, proud, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaan, at ang nag-aasik ng pagtalo-talo sa gitna ng magkakapatid. Diba? Sabi doon, 6, pero 7 yung karumal-dumal. Bakit ganun, pastor? Kasi yung dalawa dyan, halos pares lang. Pero in-identify na 7, mga kapatid, sabi doon, proud look, ayaw ng Panginoon yan, lying tongue, yung kamay, mga kapatid, na pumapatay ng inosente, ang puso daw, mga kapatid, na merong masamang haka, mga paa daw, mga kapatid, na mabilis at matulin sa pagtakbo sa paggawa ng kasamaan. Kasunod, mga kapatid, a false witness that speaketh lies. Yung sinungaling na saksi, nagsasabi ganito, pero hindi naman totoo. At ang huli, he that soweth discord among brethren. Yung tao, mga kapatid, na nag-aasik ng binhi o isang kaisipan, isang salita, mga kapatid, upang magkaroon ng pagkabahagi. Diba? Kaya alam mo, merong mga ganyan, mga kapatid, minsan kulang lang sa pansin. O kaya naman, mga kapatid, talagang minsan naapektuhan pagka-against sa pastor. Ang gagawin kung hindi ma-atake yung pastor, yung church, mga kapatid. Kaya nga pagka may mga problema, mga kapatid, na gaya niyan, mga kapatid, huwag kayong papa-influence. Diba? Ang nangyayari kasi sa ibang mga church, may isang may problema, tapos hindi ka na ma-involved doon, makikialam ka dun sa problema, nagtalo tuloy kayo. Diba?
Ang bawat isa, mga kapatid, meron dapat pag-ibig, pagpapakumbaba, at iniisip, mga kapatid, yung kapakanan ng katawan ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo, may sarili tayong motibo, mga kapatid, na hindi align sa salita ng ating Panginoon, doon nagkakaroon ng trouble ang isang church. Panglima, mga kapatid, ano yung panglima? Panglima, mga kapatid, is genuine service. Diba? Obedience, humility, love, humility, panglima, mga kapatid, genuine service. Ano yung genuine service, Pastor? Willingness to serve. Yung handa kang maglingkod. Diba? Handa kang maglingkod. 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. Sabi niya, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ito yung nangungusap, mga kapatid, dun po sa gifts ng sa church, di ba? 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 6. There are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh in all, in all. Sabi dun sa scripture, ang bawat isa'y merong kaloob, merong pangangasiwa, at meron din, mga kapatid, na paraan kung paano ito nag-ooperate o gumagawa. Diba? Hindi naman lahat dito, pastor. Diba? Hindi lahat musician. Hindi lahat, mga kapatid, ay nandoon sa pagsuserve. Ngunit ang bawat isa, naniniwala ko, merong kaloob ang Panginoon na binigay sa inyo. At kayo nakakaalam, yung gift na yan, mga kapatid, para yan, mga kapatid, ipaglingkod nyo sa iba. Diba, naalala niyo yung kwento ko dito na si Brother Branham, di ba, meron siyang gift ng healing. Tapos nagkaroon siya ng bukol sa kanyang paa. Tapos sabi niya, tagal ko ng pinipray, hindi gumagaling. At sinabi ng Panginoon, kasi hindi para sa yung gift. Ang gift ay laging para sa iba. Diba? Kahit sabihin mo, mga kapatid, na magaling ka sa isang bagay, yung gift na yan, binigay ng Panginoon sa iyo yan para una, papurihan siya, at para ma-share mo yan sa iba. Diba? Sabi doon, na iniisip ng iba, alam mo kasi sa church, parang wala namang masyadong pangangailangan eh. Diba? Pagka mga malaking church, minsan ganyan iniisip, marami naman na dyan, kaya naman na nila yan. Pero mga kapatid, ang ministry, hindi lamang ito patungkol, mga kapatid, dun po sa mga programa ng church. That's not the ministry. Ang totoong ministry, ibig sabihin paglilingkod, mga kapatid, ay kung ano, mga kapatid, yung bagay na maipaglilingkod mo para sa iba. Diba? O sabihin natin ganito, Pastor, kaya ko lang kasi umawit. And that's your ministry. Yan yung gift na binigay ng Panginoon sa iyo. Na sa tuwing umawit ka, meron na pagpapala. O yung gift mo, mga kapatid, mag-testify sa kabutihan ng ating Panginoon. Kung yan ang gift na binigay ng Panginoon sa iyo, use it. Kasi nagiging strength para sa iba. I mean, sasabihin dito, well, we go to church, pumunta kami doon sa church, at wala kaming ginagawa naman. Hindi ako parte ng singing choir, hindi ako nagtuturo, hindi naman din ako nagwawalis doon o ano paman. Wala kaming ginagawa doon. Pero ang sabi dito, lahat ng tao, mga kapatid, ay merong pangangailangan sa lahat ng lugar. Ito'y nakadepende lang kung ano ang iyong perspektibo. Kasi problema yun sa ibang, madami na sila, yan na sila. Minsan pag may nakikita tayong tao na sila kasi laging gumagawa, minsan hinahayaan na lang natin sila. Na hindi, sila naman yan eh. Pero ano yung bagay na maiko-contribute mo, mga kapatid, para sa katawan ng ating Panginoon? Paano mo masasabi na yung kaloob na binigay ng Panginoon sa iyo ay nakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon at nakapagbigay lugod din sa iba na kasama mo sa pananampalataya? Ang sabi, mga kapatid, pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 4, gusto kong makita niyo ito, mga kapatid. Diba? Ang sabi dito, ministry is not just about running a program. Ang isang tao dapat, mga kapatid, ay magkaroon ng tamang motibo para matugunan kung ano yung pangangailangan ng church. Diba? Sabi ko nga, yung church, hindi lamang ito basta, alam mo, parang samahan lang natin. Diba? Ang sabi doon, hindi ka pumunta sa church para kung ano yung makukuha mo sa church. Nandoon ka sa church kung ano yung maibabahagi mo para sa katawan ng ating Panginoon. Di ba? Sana mabali yung kaisipan natin. Alam mo kasi, Pastor, given naman eh. Ano lang, mahirap lang kami, Pastor, payak lang. Doon lang ba natin nasusukat? Mga kapatid, sa monetary? Minsan nga, kahit nga, mga kapatid, yung simpleng pagkilos, mga kapatid, ay ito'y paglilingkod na sa ating Panginoon.
Diba? Magpunas ka ng upuan, magbuhat ka ng upuan, at lahat mga kapatid, meron nagagawa yan mga kapatid. Kung ginagawa mo yan at may tama kang motibo para sa ating Panginoon, doon ka i-reward na ating Panginoon. Kaya minsan, naisip ko, pagka ang isang tao mga kapatid tumatanggi sa responsibility, tinatanggihan mo rin yung blessing ng Panginoon. Diba? Minsan sabi mo, paano ba ako magmamature, pastor? Ay yung pastor, binibigyan ka mga kapatid ng tungkulin, tapos ayaw mo, paano ka magmamature? Kasi kung meron kang tungkulin, protection din yan mga kapatid, nang sa ganun, maging tama din yung lakad mo sa ating Panginoon. Kasi kung merong responsibility mga kapatid, iisipin mo lagi kung ano yung bagay na makalulugod sa ating Panginoon. Kaya i-consider mo, ano yung mga pupost mo sa Facebook, ano yung pupost mo sa mga note mo, ano yung mga bagay na ikikilos mo, isasalita mo mga kapatid, dahil lahat yan ay magre-reflect mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 5. Let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of mysteries of God. Diba? Kung dumating man sa punto, mga kapatid, na ang Panginoon ay magtagal pa, diba? Kung makita man ako sa isang nicho, mas gusto kong makita yung pangalan ko doon mga kapatid, na hindi basta lamang na empleyado sa isang ganito, kilala sa ganitong lugar, mas gustuin ko pa mga kapatid, because he was a servant of Christ. Yun ang pinakamainam mga kapatid na reward na maibibigay mga kapatid sa isang mananampalataya na tapat sa ating Panginoon. Nang sabi, ipagpalagi nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ay maging, na ang bawat isa ay maging tapat. Diba? Hindi pwedeng believer tayo, mananampalataya sa ating Panginoon, naglilingkod tayo. Kailangan masumpungan din tayo, tapat din sa ating Panginoon na naglilingkod. Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit, at ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao, o ako'y hindi nagsisiyasat na aking sarili. Ang ibig sabihin ng verse mga kapatid na 3, hindi ako ang siyang hahatol, magbibigay ng sukat sa aking sarili, pagkat yung aking mga gawa, hindi tao ang susukat, kundi ang Diyos na nakakita sa lahat ng bagay. Sabi niya, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagamat dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Diba? Sabi ko kanina, diba? Yung ginagawa natin, ipinaglilingkod natin, hindi natin ginagawa yun kasi gusto natin sukatin tayo ng tao na talaga, alam mo, faithful talaga yan. Magaling talaga magpunas ng mesa. Hindi ba, kapatid? Ang sumusukat dun sa ating mga gawa't paglilingkod, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang kailangan lang, masumpungan tayong tapat kung saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. Kaya huwag muna kayong magsihatol ng anuman sapagkat hanggang sa dumating ang Panginoon na siya'y maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipapahayag naman ang mga haka ng puso, kung magkagayoy ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Panginoon, sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Yung let a man so account of us, di ba? Yun nga, yung masumpungan ka na tapat sa ating Panginoon. Servant. Di ba? Amen. Na sabi dito, pag kinuha mo yung servant, mga kapatid, dun po sa binasa nating scripture, ang Greek niyan, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Greek ay huperetes. Ang ibig sabihin mga kapatid ay under rower or subordinate servant sa ship. Alam niyo yung kalakalang galyon, diba? Diba may malaki mga kapatid na ship na nagdadala ng mga merchandise sa iba't ibang lugar. Alam mo, hindi pa makina noon. Ang gamit lang nila dyan, 3 row yan mga kapatid. Yung mga tao nasa taas, yung mga gamit, yung nasa pinakailalim, sila yung mga sumasagwan. Diyan kinuha mga kapatid yung pong word na servant o under rower, mga kapatid. Now, sinasabi ay ito'y servant on a ship, and by extension, any attendant or officer who serves under the direction of superior. Diba? Na sinusunod lamang nila kung ano yung atas nung captain nila, mga kapatid. The term signifies a position of humility and obedience. Yung pong servant, huperetes, o parang yung sumasagwan, mga kapatid. Kasi alam mo, napakahalaga ng servant. Doon nga lang sa malaking barko na yun eh. Isipin mo, kung walang sumasagwan, paano sila, mga kapatid, uusad?
Paano kung walang servant heart sa loob ng church? Paano uusad ang isang church? Kaya kailangan masumpungan tayo na ang bawat isa ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Carrying the sense of delegated authority rather than a slave. Yung servant, hindi naman yan mga kapatid nangahulugan na alipin. Kundi ikaw ay tagapaglingkod na sumusunod lamang sa kung ano yung atas sa'yo. Diba? At dinidescribe nito mga kapatid yung mga ministers bilang mga servant of Christ and attendants. Ibig sabihin tagapagbigay mga kapatid ng paglilingkod bilang sila mga kapatid binigyan ng spiritual authority ng ating Panginoon. Na binibigyan ng emphasis mga kapatid yung pagiging tapat sa paglilingkod kaysa sa anumang hatol ng ibang tao. Diba? Mas okay na mga kapatid yung masumpungan ka ng Panginoon na tapat ka na naglilingkod kahit pa meron kang narinig na kung ano man sa iba. Diba? Diba? Kahit siraan ka. Diba? Alam mo, kailangan mamuhay ang isang mananampalataya ng isang buhay na kahit anong iba to sa kanya ay hindi magagawang maniwala ng ibang tao kasi kilala siya na namumuhay mga kapatid sa ating Panginoon. Diba? Kasi yung paninira na galing sa ibang tao mga kapatid, minsan magkakaroon lang yan ng effect kung yung mismong reputation mo din mga kapatid ay namar. Ibig sabihin, talagang merong pilat, meron itong questionable doon. Diba? Pero kung ikaw ay mamumuhay mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon na tapat, kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong patotoo ng tao na hindi tama mga kapatid, hindi magagawang maniwala ng ibang tao kasi kilala ka nila na namumuhay ka ayon sa ating Panginoon. Amen. Diba? Sila yung third level doon, diba? Na nagpupul ng oars mga kapatid. Kasi alam mo, yung servant sa ating panahon mga kapatid, minsan gusto nila, yung mga tao, pag naglilingkod sa ating Panginoon, gusto nila may position. Diba? Gusto nila big time. Sila yung hot shot mga kapatid. Pero ang gusto ng Diyos, alam mo, maging tao ka na taga-saguan. Maging tao ka na tagapaglingkod mga kapatid. Kasi huwag mong mamaliitin yung bagay kung saan ka nilagay ng ating Panginoon kasi yan ang gampanin mo talaga para makita ng isang church ay umuusan. Diba ang lahat gusto kong maglingkod pastor gusto kong mag-serve. Anong turo na message? If you want to serve God, serve His people. Paglingkuran mo yung kanyang mga tao. So, ang ibig sabihin, paglingkuran natin ng bawat isa, mga kapatid. Hindi lang dahil kailangan, napipilitan, kundi willing tayo sa puso natin na naglilingkod, mga kapatid. Alam mo ba't willing? Kasi reveal sa'yo yung pagkakatawag ng ating Panginoon sa'yo. Pagka hindi reveal, mapipilitan ka. Kasi sabi ni pastor hindi ka masaya, mga kapatid. Kasi yung willingness, kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Kaya kailangan, pag meron kang ginagawa para sa ating Panginoon, ang sabi doon, tingnan mo kung saan ka nilagay at kung saan ka pinagpapala, mga kapatid, diyan ka talaga, mga kapatid. Nagiging pagpapala sa iba. Diba? Sabi dito, sabi niya pa, sometimes, diba, nagpipreach yung, you don't really, sometimes you preach your heart out and you know it was terrible, you miss it, you blew it, and those times, and gone away with tears because, ito isang experience ito na isang preacher, mga kapatid, na, kahit pa ibinibigay mo na, mga kapatid, yung 100% mo ng paglilingkod sa ating Panginoon, merong mga tao, mga kapatid, na magkikriticize sa'yo. Hindi mo mawala yun Diba, kahit sabihin mo na ang heart mo naman, mga kapatid, kahit dun sa pagpapatotoo mo ay para sa kapurihan ng ating Panginoon, minsan i-criticize ka ng ibang tao. Pero minsan, alam mo, diyan ka sinusubok. Kung gaano ba ka-genuine yung ginawa mo na yun, na kinikriticize ng ibang tao, pagkat ang totoong nakakita niyan, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kaya kung meron tayong ginagawa, kung meron tayong paglilingkod, tapos nakakaranas tayo ng kritisismo sa ibang tao, gawin pa rin natin. Diba? Huwag natin pansinin yung kritisismo ng ibang tao kasi unang-una, hindi mo yan ginagawa sa tao, kundi sa ating Panginoon. Kasi ang tao, ang tendency lagi niyan, mag-criticize. Imbis na i-appreciate ang mga bagay, mga kapatid, i-criticize nila, mga kapatid. Ngunit sabi doon, kailangan ang bawat isa, mga kapatid, ay maging tagapagsaguan. Serving the Lord with all humility
of mind. So, halos bumabalik tayo mga kapatid dun po sa humility. Kasi hindi ka rin makakapaglingkod kung hindi rin humble ang heart mo, mga kapatid. In fact, you could just take any one of this attitude. Itong mga attitude na sinasabi ko, kahit alam mo, kahit isa lang, ma-hit ninyo mga kapatid, mangyayari, may-hit nyo rin lahat ng mga bagay na yan. If you build that one attitude in your life, the spin-off would be very one of these other attitudes would have occurred. Ibig sabihin, kung sakaling, siguro, unahin ko yung pag-build up ng pagiging obedient. Pagka naging masunurin ka, susunod at susunod mga kapatid, yung ilang mga spiritual attitude na binanggit ko sa inyo. Diba? You can't love without humility. You can't have humility without love. You can't have true unity in the fellowship without love and humility. Magkakasama yan. Interconnected yan mga kapatid. You can truly serve with a servant's heart without love. Di ka pwedeng maglingkod na wala kang pag-ibig ng gaya ng isang naglilingkod talaga. You can't be a servant with a servant's heart without humility. So lahat yan magkakasama mga kapatid. Ano yung nais ko dito mga kapatid? Mabuo yung isang katangian mga kapatid na mauuna itong mga bagay na ito kaysa dun sa mga, sabihin natin, mga hiwaga, mga kapatid, ng mensahe. Kasi kapag hindi na-build yung tamang attitude, hindi natin ma-handle ng tama yung mga bagay na mas mataas doon sa mga foundation po na ito. Diba? Well, what do you mean by willingness to serve? Ano sabihin ng willing, pastor? It simply means that it is not about the church program or yung tinatawag mga kapatid na tawag dito, yung pagiging involved mo lang. Diba? Yung willingness mga kapatid ng paglilingkod sa ating Panginoon ay kung ano rin yung gift na binigay sa iyo mga kapatid, ipagkakaloob mo yun mga kapatid para sa kapurihan ng ating Panginoon. God has given the church a perfect category of gifts to make everyone participate in the church. One needs to have a willingness to serve. Sa isang church, ang Panginoon, ibinigay niya mga kapatid yung sakdal mga kapatid na kategory, mga kapatid, ng bawat kaloob sa bawat isa, nang sa ganun, lahat mga kapatid ay mag-participate. Ang kailangan lamang mga kapatid ay yung willingness na mag-serve. Kasi kahit gaano ka ka-gifted, kung hindi ka naman willing mga kapatid na mag-serve, hindi rin talaga totally mga kapatid, hindi rin talaga ma-express in fullness mga kapatid yung pong gift at yung paglilingkod mo mga kapatid sa ating Panginoon. So, we have a body, right? Sabi doon, meron tayong katawan. At yung katawan daw mga kapatid, merong iba't ibang sangkap. May iba't ibang members. Gaya ng isang katawan, ganun din daw mga kapatid ang church. At ang iba mga kapatid, ay magkakaiba tayo. Diba? Magkakaiba ng kaloob, magkakaiba ng katawagan, at magkakaiba ng kaloob. And then He demands of us, if you have gifts, kung meron kang gift ng pag-prophesy, yung pagbinasa mo mga kapatid, yung Romans, chapter 12, verse 4 to 8, sabi doon ay, sapagkat kung paano ang isang katawan ay mayroon tayong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ng gawain. Kasunod 5, at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Sa English, according to the grace that is given to us. Magkakaiba daw tayo mga kapatid ng gift ayon sa biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi doon, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung binigay sa iyo is a gift to prophesy, then you prophesy. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ministeryo. At ang nagtuturo ay ang kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay kanyang pag-aaral. At ang namimigay, ang magmigay ay magbigay ng may magandang loob. At ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. So, ang daming binanggit mga kapatid dito na categories mga kapatid kung saan tayo makapagbibigay. Di ba? Sabi doon, yung kung gift mo ay prophecy, mag-prophesy ka. Yun yung paraan ng pagsuserve mo. Sabi doon sa English, di ba? If you prophesy, let us prophesy according to the portion of faith. Kung ministry, let us wait on ministering, and he that teacheth, teaching. So kung nagtuturo ka, magturo ka. 8, tinan nyo.
He that exhorted, exhortation. Kung sino yung exhort kasi mga kapatid, ibig sabihin encourage. Merong mga tao na pinagkalooban na kapag nagsasalita sila mga kapatid, nai-encourage yung mananampalataya. It is also a gift. Sabi din doon, siya na nagbibigay, meron din naman mga kapatid, ang gift niya, magbigay. Diba kaya meron sa church mga kapatid na ito talaga pinagpala sa ganitong material para magamit din siya mga kapatid sa katawan ng ating Panginoon. Sabi doon, kung siya may kakayahan na magbigay, ay gawin niya ito na may kasimplihan. Diba? Ano yung kasimplihan dyan? Hindi yung pagpapakita na magarbo, siya yung talagang may malaking contribution to church. Yun ang ibig sabihin yan. He that ruleth with diligence and he that showeth mercy, o kahit nga mercy, diba? Kaya mong ibigay eh. Yung habag ay kaya mong ibigay, mga kapatid. At siya naman mga kapatid na namiminuno mga kapatid, ay kailangan mga kapatid with all diligence. Diba? Ito mga kapatid yung mga kaloob na maibibigay natin para sa katawan ng ating Panginoon. So mag-iisip-isip tayo niyan mga kapatid, kung ano yung bagay mga kapatid na maibibigay natin para sa katawan ng ating Panginoon. So if you are a believer, you are God-given ability, you have a God-given ability to minister, and it needs to flow out of your life. So ikaw daw ay mananampalataya, binigyan ka ng kaloob ng Panginoon para makapaglingkod, makapagministeryo mga kapatid, at kailangan lamang itong kusang dumaloy sa buhay mo. Diba? Kasi yung eternal life, diba sabi nga, eternal life is not living for yourself, but living for others. Diba? Kung paano ang ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan, ay ibinigay niya yung kanyang sarili dun sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Ganun din mga kapatid, ang tamang paglilingkod mga kapatid sa ating Panginoon at sa bawat isa sa atin. Eternity is living for others. Kung talagang merong buhay na walang hanggan dyan, yung buhay mo ay ibubugol mo para sa paglilingkod para sa iba. But a believer who's not ministering is a contradiction in terms, because a believer is a one indwelt by the Spirit of God or empowered by the Spirit of God for service. Kung isang mananampalataya naman daw mga kapatid hindi po naglilingkod, ay ito'y kabaliktaran sa kung ano mga kapatid yung pinaniniwalaan niya at kung anong sinasabi mga kapatid ng Scripture. Pagkat ang isang mananampalataya mga kapatid, ito'y pinanahanan ng Espiritu ng Diyos at ito'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para makapaglingkod. Mga kapatid, not to serve, it is to somewhere where battle na. Ibig sabihin, hindi ito yung paglilingkod, mga kapatid, para sabihin, alam mo kasi, pagka wala ako, hindi sila makakapagpatuloy dyan. Diba? Sa denomination, problema yun eh. Sobrang gifted. Alam niyang malaki yung kanyang gampanin dun sa church na yun. At ang sabi dun, pagka hindi nabantayan, sabihin niya, pagka hindi nila kayang tumakbo nang wala ako. Pero alam mo, si Lord, kahit wala ka, kaya niyang magpatuloy mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo magpalalo eh. Kailangan tayo magpakumbaba mga kapatid. Kung ano lang yung kaya natin na maibibigay natin mga kapatid, na binigay din naman ng Panginoon sa iyo mga kapatid, yan yung ipaglingkod mo. And to come to church, diba, sabihin niya na ganun, He wants to develop through you a ministry that is absolutely essential. Ang nais ng Diyos, mabuo sa iyo, mabuild sa iyo mga kapatid, yung kaloob na yun, o ministeryong iyon mga kapatid, na kailangan sa church. Kaya nga, kailangan mauna itong mga kapatid itong attitude eh. Diba? Kasi yung fullness ng isang gift, may express lang yan mga kapatid kung meron ka rin tamang attitude. Diba? Well, sasabihin daw ng ibang tao, well, I came there, but they got all these people and I don't really know where I could serve. Alam mo, dami naman nila eh. Alam mo, pastor, di ko kasi alam saan akong maglilingkod. Sabi niya, pagka ikaw daw ay filled ng Espiritu ng ating Panginoon, ang gusto niya ma-develop mo mga kapatid, through dun sa gift mo mga kapatid, yun yung maipaglingkod mo. Amen. Ba, kaya nga isipin natin, ano kaya matutulong ko talaga sa church? Ba, pastor, kasi alam mo talagang hindi ko kaya itong gawin eh. Hindi ko kaya mag-MC, hindi ko kayang mag-song lead eh. Diba? Kaya nga minsan mga kapatid, talagang kailan ba ako tumayo mga kapatid na yung pag-song lead, yung pag-MC, sabi nga na iba, alam mo, Pastor Solomon, ba't Solomon daw?
Pastor, solo mo lahat. Diba? Pero mga kapatid, ako rin mismo nagnanais mga kapatid sa atin na unti-unti may umusbong. Merong dumating. Merong mga kapatid na magsabi, Pastor, sige ako mag-MC, ako mag-song lead. Ako mga kapatid, di ako song leader. Alam niyo yan mga kapatid. Pero habang tumatagal, medyo nahasa ng konti mga kapatid. Nang sa ganun, habang merong nakikinig na nakakita, sila rin mismo mag-desire, ganyan pala ginagawa ni Pastor. So alam ko na kung paano gagawin once na ready na ako o kaya parang may conviction sa heart ko na gawin ko ito. Diba? Kasi kahit sa church, kahit gaano karami ang isang kalalakihan mga kapatid, kung hindi naman niya gift yun, diba? Huwag mo ipipilit. Sipin mo, sabihin mo, yung isang lalaki walang kamay. Sabihin mo, Brad, ikaw muna mag-gitara. O paano siya makapag-gitara? Diba? Siyempre, ang gift, meron yan mga kapatid katumbas na kakayahan din, di ba? Para maipaglingkod niya. Kasi may magsasabi, alam mo, talagang may burden talaga ako mag-preach eh. Kaya sabihin, alam mo, may burden talaga ako na tumugtog ng gitara. Kaso hindi ka marunong mag-play ng gitara. O paano ka magsiserve doon? So possible, iba ang gift mo, hanapin mo yung gift na yun ang ipaglingkod mo sa ating Panginoon. Kasi merong iba, minsan, magaling sa paglilingkod. Pag naglilingkod sila, kagalakan ng puso nila na naglilingkod sila. Na hindi sila nakakaramdam ng pagod. Minsan, yun yung gift nila, mga kapatid. Hindi mo man sila makita sa likod ng pulpito. Hindi mo man sila makita, mga kapatid, na mahawak na instrument. Pero meron silang ginagawa na meron silang kagalakan sa puso nila. Na pagka ginagawa nila yan, mga kapatid, sumasaya rin sila. Marami pangangailangan mga kapatid na health mga kapatid sa health. Minsan nakakatulong ka, ma-assist mo, madadala mo sa hospital. Gift niya yun. Diba? Kaya huwag niyong tingnan na ano kasi yung malaking magagawa ko. Hindi, tingnan nyo ano yung maliit na magagawa ninyo. Na alam mo, mga kapatid, na binigay ng Panginoon sa iyo para maging silbing pagpapala rin para sa iba. Doon ka maglingkod, mga kapatid. Diba? Amen. Thank you, Lord. Diba? Within the categories ng mga giving, yung binanggit ko kanina, there's always kinds of ways to give. Yung sinasabi ko, merong paraan ng pagbibigay. Hindi lang naman monetary eh. Diba? Within the category ng mercy, multitudes of ways to show mercy. Categories ng preaching, teaching, maraming paraan ng pangangaral, pagtuturo, mga style at lahat. Diba? Categories ng pagiging gifted mo sa buhay mo, mga kapatid, biniblend niya yan, mga kapatid, dun sa those various categories are perfect blend and given as a gift that is ours alone. And that is perfect blending together of all categories of giftedness. Minsan, magaling siya, mga kapatid, na mag-preach, magaling din siya magturo. So, biniblend ito, mga kapatid, ng ating Panginoon. So, if you don't know, if you don't function, ibig sabihin, hindi ka nagpa-function, hindi ka gumagalaw, if you don't serve in whatever simple way you can, it's not the attitude that God would have. Diba? Kapag hindi ka nagpa-function, hindi ka naglilingkod kahit sa pinakasimpleng paraan, then mga kapatid, wala kang attitude, mga kapatid, na ito na nais ng Diyos dapat sana naka-impart sa'yo. Kasi kung talagang willing ka mag-serve, mga kapatid, amen, pagpapakita lang yan, meron ka ding obedience, meron ka ring humility, meron kang love, merong unity dyan, mga kapatid, because all you want to do is serve, mga kapatid. Minsan may isang church, mga kapatid, na in-interview, na meron silang 900, mga kapatid, na members. Tapos, ang nangyari, habang tinitingnan nila, mga kapatid, yung pong church na yon, alam mo ba, nilagay nila sa dyaryo yon. Tapos, ang tawag nila dun sa church, mga kapatid, ay the church with 900 ministers. Di ba, ang minister, isa lang yung pastor eh, di ba? Pero ang tawag dun sa 900, mga kapatid, ay 900 ministers kasi yung 899 ay nasumpungan na naglilingkod din. Diba? Kaya nawa, in church natin, o kaya iba pang church ng the Lord Jesus, bride of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, masumpungan, church bride na nagmi-minister din. Naglilingkod din sa pinaka-simpleng paraan na maibibigay nila, mga kapatid, para sa pangalan ng ating Panginoon. Diba? Sabi doon kasi meron silang 900. At ang sabi doon, everybody is serving
You just need to use that gift that helps. Yung gift, binigay yan para talagang makatulong. Diba? Walang gift, mga kapatid, na binigay para makasira. Ang totoong gift, mga kapatid, lagi yan na magbi-build up, mga kapatid, sa bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So if you are a Christian, you are in the body of Christ, you got be doing your part. Kailangan mong gawin yung part mo. If you want to know joy, you want to know blessing, you want to be obedient, so napakaraming pangangailangan sa isang church. You just need to start to use your gift. You don't have to analyze your gift. Kasi paano ko ba itataas yung notes ko? Hindi. You just start, mga kapatid, na gamitin yung kaloob na yan at kusang gumana ng ayon sa kung anong pagkadisenyo ng ating Panginoon sa iyo. Diba? Kahit yung mga, diba, yung mga tao, mga kapatid, na gifted, minsan talagang, alam mo, kahit ang isang pastor, kahit gano'n siya kaaral sa isang topic, kailangan niyang magpaubaya dun sa nagbigay ng kaloob dahil siya mismo ang nakakaalam kung paano ito gagamitin. Diba, may mga pagkakataon, mag-prepare, kukumit sa Panginoon kung paano ito ipipreach, paano ipapangaral, at kung gaano tayo nagpapaubaya na gamitin ng ating Panginoon, dun din natin madidiscover, mga kapatid, yung fullness ng gift na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung right ang motive mo, kung tama ang attitude mo, mga kapatid, laging magiging blessing yan, mga kapatid, sa bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Amen. Sa panahon din daw ngayon, minsan yung iba gusto, alam mo, pastor, kasi ang nasa heart ko ngayon, gusto ko na mag-asawa. Diba? Alam mo, mga kapatid, malaking porsyento sa loob ng isang church, yung mga single, mga kapatid, mas higit sila nakapaglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi wala kang masyado, mga kapatid, na responsibility. Diba, kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga nagtatanong, kailan ba magkakaanak si Sister Glay? Pag nagkaanak yan, sino tutugtog? Diba? Sino magki-keyboard? Diba? Ang Panginoon, siya nakakaalam kung kailan ibibigay ang mga bagay. Amen. Diba? Kaya hindi tayo nagpapauna, mga kapatid. Kaya alam mo, yung pagiging single mo, mga kapatid, gamitin mo yun para sa purina sa ating Panginoon. Diba? Kasi kapag may asawa na, syempre, may mga responsibilities yan. Diba? Kaya yung mga single people, sabi doon, sila ang mas higit na nakapagpo-provide ng greatest resource for spiritual ministry kasi hindi sila nahahadlangan. Diba? Minsan nga may narinig ako sabi, alam mo, dun sa mga single pa na merong katawagan bilang ebanghilista sa ating Panginoon, gamitin nyo na yan. Kasi pag may asawa na kayo, syempre may responsibility rin kayo sa asawa ninyo. Kaya yung mga sinasabi, mga kapatid, ni Pablo, diba? Sabi niya, ito ay akin, hindi sa Panginoon, pero nasa usana na kayo'y maging gaya ng akin. Ano tinutukoy niya? Kasi si Pablo, single. So, nagagawa niya, mga kapatid, na makapaglingkod sa ating Panginoon. Kasi yung pagkakaroon, mga kapatid, ng kasintahan, mga kapatid, ay merong takdang panahon ng Panginoon dyan. Diba? Kahit sa ating paniniwala, mga kapatid, diba? Kahit sa courtship, mga kapatid, lagi kong tinuturo dito, kapag ka merong ganong pananaw, mga kapatid, gustong makakilala ng sister, gustong makakilala ng brother, dalhin sa church. Makilala ng pastor, mga kapatid, makausap at lahat, at maturuan natin sa ating Panginoon. Because itinuturo sa atin, mga kapatid, na ang isang mananampalataya ay hindi maaring makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero hindi ibig sabihin nun ay isa-set aside, hindi ka believer, hindi kita papansin. Dalhin mo sa church. Makilala sa ating Panginoon, naligtas mo pa yung tao. Amen. Diba? Nabigyan mo pa, mga kapatid, ng pag-asa sa ating Panginoon. Diba? Kasi tamang paraan, diba, sabi ko yung courtship, mga kapatid, sa time ni Sister Glay kami, taga Novaliches ako, mga kapatid, pumupunta ako ng Tanay. Diba? Ginagawa kong parang bayan lang, mga kapatid, bayan Litex lang yung Tanay. Kasi kailangan makilala mo yung tao, mga kapatid, diba, makilala mo siya ng masinsinan, kasi baka mamaya rin naman, mililid ka talaga ng Panginoon, na yan talaga yung inilaan ng Panginoon sa'yo. Pero kailangan makilala mo siya ng higit. Kaya ang tinatawag dyan, mga kapatid, yung courtship, mag-start kayo syempre bilang magkaibigan. Alamin mo yung gusto niya, hindi niya gusto. Yung bagay na pinaniniwalaan niya, bagay niya na hindi niya pinaniniwalaan, kung mag-meet ba kayo dun. At sa atin, mga kapatid, kung meron namang bagong tanggap o hindi mananampalataya, i-welcome lang natin.
Diba? At sharean natin mga kapatid na ito yung ating paniniwala at meron tayong sinusunod mga kapatid na ayon sa Biblia. Kasi baka mamaya, anak pala ng Panginoon yan. Binhi pala ng Panginoon yan. Walang aksidente mga kapatid na kung minsan nadadala tayo sa isang gawain kasi baka mamaya merong tawag ang Panginoon sa atin. Diba? Baka merong kulang sa buhay natin na tanging Diyos lang ang kayang magpuno. Merong lungkot, merong lumbay na hinahanap mo marahil sa ibang tao, pagmamahal ng ibang tao, pagtanggap ng ibang tao, pero masusumpungan mo lamang sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga, yung mga single mga kapatid, gamitin niyo yan para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Makilala niyo siya. Diba? May layunin lahat ng bagay mga kapatid. May gusto kong sabihin mga kapatid dito, si Epaphras. Sino nakakilala Epaphras? Si Epaphras mga kapatid, sa book ng Colossians mga kapatid, isa itong mananampalataya. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat. Pero sabi dito, Colossians chapter 4 verse 12, sabi, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers. Diba? Meron dito, hindi nga natin nakikita mga kapatid na naglilingkod, pero nananalangin pala sa ating Panginoon. Diba? Ang sabi doon, binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na mga lingkod ni Kristo na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo'y sa kanyang pananalangin. Alam mo, sabi ni Brother Branham, alam niyo ba ang totoong sikreto dun sa mga successful meetings and campaigns ko ay laging merong tatlo na nananalangin dun sa likuran ng stage. Kasi napakahalaga ng prayer na intercessory. Ano yung intercessory? Ito'y tawag dito, nananalangin ka para sa iba. Nang sabi doon, magawa ba nating maisip to na nakalagay doon sa pangalan mga kapatid ni Epaphras, meron siyang mataas na katawagan, na yung katawagan na yun, ano bang ministry niya? Wala siyang ministry. Ang ministry niya ay lagi daw mga kapatid na nagsisikap, nagpapagal, halos mga kapatid manghina, pwede natin sabihin ganun, sa katawan, para lamang maipanalangin kayo. Di ba merong ganyan? Hindi mo makitang nakangiti, hindi mo nakita mga kapatid kumikilo sa church, pero pag nasa bahay pala, siya pala yung nananalangin para dun sa gawain. Siya pala yung nananalangin dun sa pastor. Kaya pala naging successful ang isang gawain. Nang sabi doon, anong rason ni Epaphras sa pananalangin niya? Tingnan niyo yung verse. Upang kayo'y magsitatag ng mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Diyos. Diba? Napaka selfless, mga kapatid. Nung kanyang paglilingkod, mga kapatid, anong paglilingkod niya? Pananalangin. Diba? Just one for you guys. He's always fervent praise. Anong pinapanalangin niya? That you may stand perfect and complete in the will of God. Yung magawang merong manalangin sa iyo na panatilihin kang nakatayo sa pananampalataya at sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Kasi may mga kapatid tayo malayo sa atin. Si Brother Charles, lagi natin siya ipag-pray. Mga kapatid, diba? Siya yung sinasabi dito bukod sa pastor, he is the one that carries on his heart a burden of everybody's spiritual development. Diba? Bit-bit niya sa puso niya mga kapatid, yung burden na yon na ang bawat isa na mananampalataya lumago sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. I believe this is a gift of faith. The gift of faith is linked to saan? Sa prayer. Meron siyang kaloob ng malaking pananampalataya. At ang tanda na meron siyang malaking pananampalataya ay mapanalangin siya. He didn't need organized program. Ang kailangan niya lang gawin, wala siyang program, wala siyang ministry. Ang kailangan niya lang ang ministry niya, lumuhod. At manatili doon at manalangin para sa iba. Yan yung mga kapatid na nagsuserve na willing din. Diba? Si Epaphroditus, meron pa isa. Diba? Si Epaphroditus mga kapatid, Philippians chapter 2 verse 25. Ang tawag diyan ay companion in labor or fellow soldier. Yan naman tawag sa kanya mga kapatid. But your messenger, siya ibinigay mga kapatid para matugunan yung pangangailangan dito mga kapatid ni Pablo. You know how valuable it is to have a companion. Alam mo gaano kahalaga na meron kang companion. Companion is a friend.
maasahan. Kaya nga pagka-believer ka mga kapatid, maganda meron kang parang, kumbaga, companion, kasama. Para at least meron titingin sa'yo, kung meron kang mga pagkukulang, pagkakamali, paalalahanan ka. Kasi mas mabilis lumago pagka meron kang kasamang ganyan mga kapatid. You know what it means to have just somebody along when you are in the battle? Diba? Alam mo ba ang pakiramdam na kapag may kasama ka dyan, habang ikaw ay nakikibaka, di ba? Na meron kang masasandalan, isang kaibigan, merong isang tao na laging merong tabak na hawak para makibaka para sa'yo. Ba? Ang sabi niya dyan, ngunit inakala kong kinailangan kong suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at iyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Maraming daming ministry nito. Sabi niya, companion in labor, fellow soldier, messenger, at sabi doon ay katiwala sa mga pangangailangan. 2, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Sipin mo, siya'y namanglaw kasi nabalitaan ng church na siya'y nagkasakit. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi iniisip niya, ayun church, nalungkot dahil sa may sakit ako, nalungkot ako. Tignan mo yung uri, mga kapatid, ng paglilingkod, na hindi tinuturing, nagkasakit ako, dapat talaga, papurihan nila ako. Hindi eh. Nalungkot siya, na nalaman ng church na nagkasakit siya. Ba't siya nagkasakit? Ang sabi dito, katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Tignan mo, yung pagkakasakit niya malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. 28. Siya nga'y sinugo kong malaking pagpipilit upang pagpakitaang muli sa inyo sa Kanya at kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at gayon ay papurihan nyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal, yun naman pala, munting na mamatay itong si Epaphroditus dahil saan? Sa paglilingkod. Diba? Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan na isinapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Kasi yung pangangailangan mga kapatid dito ni Pablo ay malaki ang naitulong ng church ng Philippian. Malaki ang naitulong mga kapatid ni Epaphroditus na siya ang nagpuno mga kapatid dun sa pangangailangan na yun. Kasi sa time na yun mga kapatid, diba, grabe persecution nila dyan eh. Diba? Pero wag naman nawa yung gano'n, diba? Halos, diba? Sabi doon ay nagpagal para sa Panginoon, halos mamatay na kailangan din ng pahinga, mga kapatid. Hallelujah. So, he ministered to my need. At siya mga kapatid, sabi doon ay namanglaw siya dahil nga nalaman ng church mga kapatid. For the work of Christ, he nearly died. He was so busy trying to supply your service to me. So in verse 29, sabi doon ay tanggapin niyo siya because alam mo, he was a companion, he was a helper. Diba? So hindi lahat nasa pulpito, minsan merong companion, merong helper, tagapagpuno dun sa pangangailangan mga kapatid. And it's a matter of what inside. Ang mahalaga yun nandun sa loob eh. Yung motibo, yung nais. If you just have a willingness, kung meron ka lamang willingness na maglingkod, it's going to come out. Kung talagang willing kang maglingkod, alam mo, kusang lalabas yan, mga kapatid. I mean, if you're always standing back saying, well, I don't want to get involved in that deal, sabi mo, yung makisali dyan, ay baka hindi nila ako tanggapin. Ano, minsan isip lang natin yun eh. Diba? Minsan isipin natin, parang di naman nila ako kailangan. Ang bawat isa'y kailangan mga kapatid kung ikaw ay bahagi sa katawan ng ating Panginoon. Hindi pwedeng makumpleto nang wala ka dun mga kapatid. Diba? Pwede mong isipin yan at lahat, pero alam mo, magkakaroon lang ng difference pag nagsimula ka ng maglingkod. Kasi bakit? Eternity is living for others. Yung maglingkod ka mga kapatid para sa iba. Kasi yung paglilingkod mga kapatid, meron pang mga bagay na lilitaw sa buhay mo mga kapatid na ma-experience mo, sa paglilingkod ko lang pala makikita at ma-experience yung ganitong bagay. Kasi meron pang mga ilang bahagi. Dito ko napuputulin to mga kapatid.
magpa-participa tayo dahil ito ay part 2B, mga kapatid, at part 2C sa kasunod na Sunday, mga kapatid, Lord willing, yung pong huling tatlo pa, mga kapatid, na dapat meron ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. So nawa, mga kapatid, maisip natin ano yung bagay, mga kapatid, lalo na gusto kong bigyan din, mga kapatid, yun sa service, ano yung bagay na alam natin at abot natin na magagawa natin para sa ating Panginoon. So we want unity. We want, mga kapatid, yung pong tinatawag na unity at willingness, mga kapatid, to serve, dahil naririto tayo, mga kapatid, para maglingkod, mga kapatid, para sa isa't isa at para sa ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, ay maging pagpapala sa inyo, mga kapatid, ang ilang mga pagtuturo na ito at pagbulay-bulayin natin at kung saan bahagi tayo nilagay ng ating Panginoon, magawa nating ibigay, mga kapatid, ang ating bahagi para sa Kanya. Amen. Pagkat ang Panginoon din naman ay hindi nagdamot sa atin, ang Kanyang buhay ibinigay, mga kapatid, dun sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Tutuloy natin to next Sunday. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsabing, Amen. Thank you, Lord. Hindi ka nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen. Kahit mayo'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitay, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, ang biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon
Tayo manalangin sa ating Panginoon. Dear Lord Jesus, once again, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay mo po sa amin sa muling pag-aaral, Panginoon, sa iyo pong mga salita, Lord. Ang mga katangian na ito, O Diyos, na dapat sa isang mananampalataya, Panginoon, ay sumibol, mamunga, Panginoon. Tamang mga kaisipan, tamang mga pag-ugali, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, ang aming mga ekspresyon, panlabas, Lord, na ekspresyon na maging lapat, Lord, sa iyong mga salita, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay ng pribilehiyo na kami ay makabalik, Lord, sa mga katotohanan ito at mga pundasyon, Lord, dahil wala kaming ibang nais kundi ang aming buhay ay maging tama, maging karapat-dapat. Pagkat, Lord, naririto sa aming mga puso ang burden, Lord, lalo na alam namin ng pagdating mo ay malapit na. Kung kaya may kung anong pressure, Lord, sa aming mga puso, nagbubunsod sa amin upang bigyan namin, Lord, ng pagsisiyasat ang aming sarili, ang aming buhay. At kung kami ba, Panginoon, ay lumalago at lumalapat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. We pray na sa simpleng paghihimay na ito, Panginoon, ay mabuksan, Lord, ang aming puso at isip. Makita namin ang mga katotohanan, mga kapatid, na ikaw, Lord, ang tunay, Panginoon, na nagkaloob sa amin ng mga bagay na ito at marapat lamang na amin, Lord, na hayaang dumaloy sa amin ang mga katangian na ito na lagi, Lord, na sumusunod lamang sa kung ano, Lord, ang sinabi ng iyong mga salita. Pagkat kung nais naming malaman kung ano ang kalooban mo ay ito'y lagi lamang, Panginoon, sa iyong salita. Bigyan mo kami, Lord, ng kapakumbabaan, Panginoon. Bigay mo sa amin ng espiritu ng kapakumbabaan nang sa ganun ay lagi ka naming makita, Lord, at laging makita ka sa amin, Panginoon, habang kami lumalakad, habang kami namumuhay. Dahil ikaw ang pinaka, Lord, masasabi namin na napaka-humble, Lord, sa lahat ng bagay at sa pagkakataon na ikaw ay nahayag, in-express mo yan sa amin, Lord, ang kapakumbabaan na yan, Panginoon. That in greatness, it is expressed, Lord, in humility, Panginoon. And puspusin mo rin kami, Lord, ng iyong pag-ibig, nang sa ganun ay magawa namin umibig, pagkat sa lahat, Lord, ikaw po ang siyang unang umibig sa amin. Kaya ka namin minamahalay, pinaramdam mo sa amin ang pag-ibig, ang pagtanggap, at turuan mo rin kami, Lord, na patuloy na umibig, tumanggap din, magpatawad, Panginoon, sa anumang mga pagkakamali sa amin ng sinumang tao. Help us, Lord, to be more like you, Lord. Dahil yan ang pinaka-desire mo sa amin, na maging wangis kami, Panginoon, sa iyo. At magagawa lamang ito, Panginoon, sa pagpapakumbaba at pagpapasakop lamang sa iyo, Lord. Help us, Lord, na maging kaisa kami, Panginoon, sa isang isip, sa isang spirito, sa isang puso, na anuman, Lord, ang vision na binigay mo, Panginoon, sa munting iglesia na ito, ay makasulong kami na merong isang espiritu, isang kaisipan, at magawa, Panginoon, na ang bawat isa'y lumago, Panginoon, ayon sa sukat na binigay mo po sa amin. Help us, Lord, to be a servant, Panginoon, servant na lagi lang, Panginoon, na sumasagwan, Panginoon, hindi nag-iisip ng ano pa mang bagay, kundi patuloy lamang, Panginoon, na sumasagwan upang ang iglesyang ito'y, Lord, umusad, Panginoon, ayon sa kung anong plano mo. Bigyan mo kami, Lord, ng puso na laging makikita kung anong pangangailangan, Panginoon, ng bawat isa. Hindi lamang, Panginoon, sa monetary, but, Lord, just like Epaphras and Epaphroditus, Panginoon, ay buhay, Lord, ang siyang kanilang ibinigay, Panginoon, bilang paglilingkod sa iyo. Bayaan mong maging kami, O Diyos, ay maging kagaya din nila, maging mapanalanginin at maging companion, Lord, ng bawat isa, maging sandalan, Panginoon, ng bawat mananampalataya ng bawat isa. Ikaw, Lord, ang tunay, Panginoon, na may akda sa lahat ng mga katangian na ito. Kaya dalangin ko, O Diyos, na ilagay mo to sa aming mga puso, at ikaw, Lord, ang laging mapasalamatan at maluwalhati, pagkat ito ang layon kung bakit mo to ibinibigay, Panginoon, sa amin. We pray, mga pangangailangan ng bawat isa, nilalapit ko sa iyo, Panginoon, higit mo silang nalalaman at nakikita ang kanilang puso. Kaya, we pray, mga pangangailangan na tulad spiritual na igawad mo, Lord, sa bawat pamilya. Mga kagalingan, kalakasan, pag-iingat sa araw-araw. Huwag mong hayaan, Lord, na
may mapahamak o masaktan ng sino man, kundi ang lahat, Panginoon, ay ingatan mo po, pagkat sila'y kunyong kumiko, Lord, sa iyong mga kamay. Muli, Lord, maraming salamat. Patuloy mo kaming samahan at ikaw, Lord, ang patuloy na maluwalhati sa gawain po na ito. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin binabalik po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tapos na po ang ating service. Paumahin sa pagtatagal. Tayo po ay awit sa Panginoon at maaari na tayong magkamayan. Never fail. By His word, I'll overcome.